So, good day guys! Today, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang exciting topic or isang exciting lesson. So, I hope na may matututunan kayo sa presentation namin. So, before we start, let me introduce myself. I am John Fitzgerald S. Cornico, together with my groupmates, Gio T. Macawi, Chris Jordan Gabriel, John Paul Gabanit, Rosemin San Jose, John Jexter Natividad, and Lawrence Dave de Guzman. So, before we actually start, nag-usap-usap kami na mag-play ng isang video na connected sa lesson na ipe-present namin ngayon. So, makikita sa video kung paano ginawa ang wind farm sa Ilocos. At makikita din dito kung paano sila gumawa ng paraan para matransport yung mga parts ng wind turbine. Especially yung blade nito, dahil yung mga blade ng wind turbine ay mahaba at malalaki. So for sure, bigatan din yung mga blade na yon. So hindi biro ang pag-transport ng mga ganun kalaking parts or materials. Kaya naman, need nilang pagplanuhan ng mabuti kung paano nila may tatransport ang mga blades ng safe at maayos. So, and kaya nga nasabi ko, malalaki at mahaba yun, need din nilang ingatan talaga dahil yung mga ganong kalaking parts ay may kamahalan dahil sa way ng paggawa nito. Kaya, panoorin na natin ang video.
So guys, we will talk about wind farm. So first, what is wind farm? A wind farm is a collection of wind turbines located in the same area. All these wind turbines work together to generate electricity at a scale. On the closer view, makikita natin ang parts ng wind turbine. On the right side, the outer part is consist with blade, and yung bagay na pinagkakabitan ng blade ay tinatawag na hub. At meron siyang covered part sa likod na tinatawag namang nacelle. Makikita naman natin sa left side ang mas detailed na mga parts ng wind turbine. Inside nacelle, it consists with low speed shaft, high speed shaft, brake, gearbox, generator, and controller. Sa baba naman ng nacelle ay merong yaw system. Ito ay merong yaw drive and yaw motor. At lahat ng ito ay naka-attach sa isang tower. So, bago ang lahat, what is wind turbine? Ang wind turbine ay isang renewable energy technology na kumukuha ng kinetic energy mula sa hangin at kino-convert ito bilang electricity. Ang basic concept ng wind turbine ay gumagamit ito ng rotor na may mga blades para masalo ang potential at kinetic energy ng hangin. Kapag umiihip ang hangin, umiikot ang blades at pinapaikot nito ang slow speed shaft at i-convert ng high speed shaft papunta sa generator, kaya nagkakaroon ng kuryente. Gaya nga ng sabi ko kanina, kapag maraming wind turbine na magkakasama sa isang lugar, ito ay tinatawag na wind farm. Now, punta naman tayo sa wind turbine parts and function. Ang blades ng wind turbine ang sumasalo sa puwersa ng hangin at nagiging sanhi ng pag-ikot nito. Ang mga ito ay nakakabit sa hub na konektado sa low speed shaft na dumadaan sa gearbox bago pumunta sa generator. Ang pag-ikot ng generator ang nagre-resulta sa pag-generate ng electrical energy. Karaniwan 3 blades ang gamit ng wind turbine upang makamit ang maximum efficiency. Now, dito naman tayo sa parts and design ng wind turbine. In order for us to generate a such amount of power output, ang wind turbine blades ay karaniwang malaki at mataas. Ang kanilang aerodynamic design ay nakatuon sa pag-maximize ng energy extraction mula sa hangin habang binabawasan ang gastos sa paggawa nito. Dahil sa improvements ng blade design, nakagawa ng mga wind turbine na mas compact, mas mababa ang noise at mas mataas ang power output kahit sa mas mababang wind speed. Ang karaniwang haba ng blade ay humigit kumulang 50 meters, habang ang pinakamahabang blade sa kasalukuyan ay 107 meters na gawa ng Siemens Gamesa. What is airfoil? Ang airfoil ay ang cross-sectional na hugis ng blade na nagdedetermine ng aerodynamics nito. Mahalaga ito sa blade design dahil inaalaw ng airfoil ang mas mabilis na ikot ng blade tips kaysa sa bilis ng hangin sa lugar. Kaya mas maraming power ang napoproduce at mas mataas ang efficiency. So, ang makikita natin sa picture, ito ay different times lamang ng airfoil. Nakadepende sa requirements ng planta ang pagpili ng design. Next is blade aerodynamics. Wind turbine blades work by generating 2 aerodynamic forces na tinatawag nating lift and drag forces. So this is due to wind and their airfoils. So yung airfoils as discussed earlier, siya yung cross-sectional shape ng blades na nagdedetermine ng aerodynamics. Lift force is perpendicular to the airflow and is in line with the blade rotation. Samantalang ang drag force is in line with apparent wind direction, which is in opposition of the blade's motion. Drag increases in proportion to the frontal area of an object facing the wind. In simple terms, si lift force, siya ay laging perpendicular sa wind flow direction. Sa madaling sabi, siya yung nagkakos ng blade rotation. Samantalang ang drag force ay laging parallel sa wind direction. Siya naman yung nagkakos or kumokontra sa blade rotation. So for lift and drag formula, we have 2 equations. So for drag formula, it is denoted by symbol D and it is equal to C sub D multiplied by rho V squared multiplied to the area all over 2. So C sub D here is what we call the coefficient of drag. And rho pertains to the wind density. And V is for wind velocity. A sub R
is equal or it pertains to the reference area. So yung reference area, it is usually the frontal side of the blade. Now, moving on to the lift formula, it is denoted by symbol L, and it is equal to C sub L multiplied to the rho V squared multiplied to the area sub B all over 2. So C sub L here pertains to the coefficient of lift, rho pertains to the wind density as well, and B pertains also to wind velocity. A sub B here is what we call the area of the blade, and it is all over 2. So another thing that the airfoil is able to bring for the blade is to attain difference in pressure on both sides. So yung difference in pressure is na-attain yan by most curved side and the less curved side. So yung most curved side, yun yung nagge-generate ng low air pressure. Samantalang yung less curved side ng ating blade, siya naman yung nagge-generate ng mas high pressure. So using those two pressure, nagge-generate siya ng difference in pressure. So if you're going to ask, yung most curved side ng ating blade, yun yung mas may curve, which is the upper part na nakikita nyo sa picture. And yung lower portion naman or yung lower part na nakikita nyo sa picture, siya yung tinatawag nating less curved side ng blade. So by that difference in pressure, nagkakos yun ng rotation sa ating blade or technically sa ating wind turbine. So, upon discussing the previous slide, which is the blade aerodynamics, blade wind orientation, which is the optimum angle of attack, blade rotation, so we now know kung paano ba nagro-rotate yung ating wind turbine. So, this photo shows the front side and back side as well as the leading edge and trailing edge of the blade. So, next is blade rotation. So, ano nga ba yung rotation ng blade? So, is it push to the side that has more curve or push to the side that has less curve? So, to answer that question, so let's go back to the topic that we've discussed a while ago. So, we all know na yung slightly curved side ng ating blade, yon yung mas nag-generate ng high pressure. And yung most curved part ng ating blade, yun yung nag-generate ng less pressure. So, to answer the question kung saan ba nagro-rotate ang blade, madedetermine natin siya sa part na mayroong less curved part. Dahil doon, nag-generate ng high pressure. And going back to the wind orientation, doon unang tumatama ang hangin kung saan mas less yung curve ng ating blade. Next is blade wind orientation. This figure illustrates the optimum angle of attack. So, yung optimum angle of attack na tinutukoy natin, siya yung nagma-maximize ng ating blade rotation. So, yung picture na nakikita nyo sa aming PowerPoint, yan yung optimum angle of attack ng ating blade based sa wind direction horizontally papunta sa kanan. So, which part of the blade is the leading edge and trailing edge, front and back? So, to answer that question, yung wind direction is dapat laging nagsisimula siya sa less convex or slightly convex side ng ating blade. And yun yung mayroong high pressure. And by that pressure, mamaximize natin yung ating blade rotation based on the optimum angle of attack na naka-flash sa aming PowerPoint. Next is wind turbine and its number of blades. Sinasabi lang nito kung paano umiikot ang blades at kung bakit mahalaga ang tamang disenyo nito. Dahil mas kurbado ang likod ng blades, mas mabilis ang daloy ng hangin at doon mas mababa ang pressure. Kaya napapaikot nito ang blades. Dahil larang ang blade, nag-a-adjust ang bilis ng hangin na tumutulong sa pag-ikot nito. Pero kailangang balanse ang speed at drag. Sobrang drag ay napapababa ng power habang kulang na drag ay nagdudulot ng sobrang bilis at posibleng pinsala. Kaya ang tamang disenyo ng blade ang susi para maging efficient at safe ang pag-generate ng power. The rule of thumb.
Ito naman yung nagpapaliwanag kung paano naaapektuhan ng bilang ng blades ang bilis, lakas at efficiency ng turbine o propeller. Mas kaunting blades, mas kaunting drag, kaya mas mabilis at efficient ang pag-ikot nito. Mas maraming blades, mas mataas ang torque, kaya bumabagal ang ideal rotation speed dahil mas maraming humaharang sa hangin. Kaya sa disenyo, kailangan tama ang balanse depende sa kung anong performance na kailangan ng makina. One blade, kapag ganito, mas kaunti ang drag o resistensya mula sa hangin, kaya mataas ang energy yield o mas efficient ang power generation. Pero sa kabilang banda, maaaring maging unbalance o hindi pantay ang ikot ng turbine dahil isang blade lang ang bumubuo ng puwersa. Dahil dito, hindi practical o ligtas ang paggamit ng isang blade lang kasi pwedeng magdulot ito ng instability o vibration na nakakasira ng turbine. Kaya kahit mataas ang efficiency, mas importante ang stability sa pagpili ng bilang ng blades. Sa 2 blades naman, sa unang tingin parang ideal ang 2 blades, mas kaunti kaysa sa 3 blades, kaya mas mababa ang drag. At dahil pantay ang 2 blades, balance ang system. Pero may problema ito sa yawing o yung pag-ikot ng turbine para sa harap ng direksyon ng hangin. Dahil sa tinatawag na gyroscopic precision, kapag umiikot ang 2 blades mula vertical plane papuntang horizontal plane, nagkakaroon ng pag-alog na nagdudulot ng karagdagang stress sa mounting bearings at mas mabilis itong nasisira. Kaya't kahit may efficiency advantage, hindi ito ideal sa long-term stability at maintenance. Kapag sinabi naman natin 3 blades, ito naman ang pinaka-ideal na setup dahil nagbibigay ito ng tamang balanse sa efficiency at stability. Hindi kasing mataas ng energy yield ng isang blade lang, pero mas stable at mas matibay kaysa ito sa isa o 2 blades. Sa madaling salita, ito ang best compromise, maaabot ang magandang power output habang siguradong ligtas at matagal ang buhay ng turbine. Lastly, more than 3 blades. Kapag ganito ang setup ng turbine, mas dumarami ang hangin na nahaharang, kaya mas mabagal ang pag-iikot ng blades at bumababa ang efficiency sa pag-generate ng kuryente. Ibig sabihin, hindi nakakatulong ang dagdag blade sa performance. Mas mababa pa nga ang energy output kumpara sa 3 blade na design, kaya mas karaniwan at mas practical ang 3 blades. Wind turbine parts and function. So sa mga lumang setup, kailangan talaga ng gearbox para magsilbing multipliers ng bilis. Isipin mo, yung ikot kasi ng blades ng wind turbine ay masyadong mabagal. Imposible naman kasing paikutin yan ng hangin ng sobrang bilis nang hindi nasisira yung buong structure. Ang problema, yung karaniwang mga generator are high speed ang kailangan para makagawa ng kuryente. Pwede natin gamitin sa bahay. Yung grid quality. So para makakuha ng 50 Hz o 6 Hz na kuryente, kailangan umikot ng generator ng mga 1,500 hanggang 1,800 RPM. So dahil hindi kaya ng LEC na umikot ng ganon kabilis, dadaan muna yung mabagal na ikot sa gearbox para mabilisin ito bago makarating sa generator. Kumbaga, sa bisikleta para itong pag-shift sa mataas na gear. Kahit mabagal lang ang padjak mo, mabilis pa rin ang takbo ng gulong. Pero gaya ng nabanggit natin kanina, kaya sumikat ang direct drive ay dahil nagawa nilang gumawa ng generator na hindi kailangan ng ganitong kabilis na ikot. Kaya ma-eliminate na yung pangangailangan ng gearbox. A common ratio is about 90:1 with a rate of 16.7 RPM input from a rotor to 1,500 RPM output for the generator. Grabe no? Isipin mo yung ratio na 90:1. Ibig sabihin yan, sa bawat isang ikot lang ng buhalang blades, yung loob ng gearbox ay kailangan mag-ikot ng 70 beses para lang ma-reach yung target na speed. Kaya kung yung LEC ay umiikot lang sa relax na bilis na 16.7 RPM, yung output na papunta sa generator ay biglang hahataw na sa 1,500 RPM. So napakalaking talon yan mula sa mabagal na hangin patungo sa kuryenteng kailangan natin. So dito mo makikita kung gaano kabigat ang trabaho ng mga gear sa loob. Dahil kailangan nilang pabilisin ng husto yung ikot. So doon pumapasok yung matinding friction at init. Kaya talaga namang prone sila sa mas mabilis na
pagkasira kumpara sa mga direct drive na hindi na kailangan ng ganitong klaseng kabilisan. Sa mga direct drive turbine, tinatanggal na talaga yung gearbox kaya wala nang middleman sa paggawa ng kuryente. Ang nangyayari, yung mismong main shaft ay nakakabit na diretso sa generator. Kaya kung gaano lang kabilis yung iikot ng blades, yun lang din yung bilis ng loob ng makina. Dahil mabagal lang ang ikot nito at pas konti ang gumagalaw na pyesa, hindi masyadong bugbog o stress yung buong system. Isipin mo na lang na parang makina ng sasakyan na hindi kailangang humataw ng husto, kaya hindi mabilis uminit o mapagod. So dahil yan sa simpleng setup na yan, nababawasan ang ingay at talong hindi ito mababalik habang umaandar. Ang resulta, mas tumatagal ang buhay ng turbine at hindi mo na kailangan mag-alala sa madalas na nagpaparepair, kaya malaking tipid talaga ito sa maintenance sa bandang huli. So dito naman, ang problema sa akin, hindi naman yan palaging malakas. Minsan mahina, minsan pabago-bago. Kapag yung turbine ay yung tipong may gearbox, nahihirapan siyang maging efficient kapag mahina ang hangin kasi masyadong maraming gears na kailangan galawin. Kaya parang bitin yung nagagawa niyang kuryente. Pero itong MPDD generator, kahit hindi hataw ang hangin, ang galing niya pa rin humatak ng power. Halos hindi nababawasan yung efficiency niya kahit partial load o pekis lang yung ihip ng hangin. Para siyang gadget na kahit low battery na mabilis pa rin mag-function. Dahil sa ganitong paraan, talagang panalo siya ilagay sa mga offshore o yung mga turbine sa gitna ng dagat. Sa dagat kasi mahirap i-predict ang hangin at mas mahirap pang mag-repair. Kaya dahil matibay na at efficient pa, kahit sa mahihinang hangin, ito na talaga ang paboritong gamitin doon. Direct drive gearless. Isang pangunahing kahinaan ng PMDD ay ang mabagal na pag-ikot nito. Kailangan itong gumamit ng mas maraming magnet para makagawa ng sapat na kuryente. Dahil dito, lumalaki ang generator at mas nagiging mabigat ito kumpara sa wind turbine na may gearbox. Dagdag pa rito, ang mga magnet na ginagamit ay gawa sa neodymium na mahal kaya tumataas ang gastos. Dahil sa mahal at bigat ng disenyo ng direct drive, hindi ito agad naging kalaban ng gearbox turbines noon. Ngunit ayon sa ibang eksperto, maaaring mangibabaw ang direct drive sa hinaharap dahil halos perfect na ang gearbox turbines habang marami pang pwedeng i-improve sa PMDD generators. The next is brake. Ang brake ng wind turbine ay isang pananggan na may sensor na kusang humihinto sa ikot ng blades kapag may nakita itong panganib, tulad ng sobrang lakas na hangin, may sirang bahagi, o may inaayos sa linya ng kuryente. Ang tower. Tubungo naman tayo sa tower. Ang tower ay nagsisilbing katawan ng wind turbine. Habang tayo ay umaangat sa impapawid, ay mas bumibilis din ang takbo ng hangin. Ibig sabihin, kung mas mataas ang tore, ay mas malaki din ang elektrisidad na magagawa nito. Ang hugis nito ay isang cone na mas malawak sa baba at mas maliit sa itaas. Sa tower din nakadepende ang haba ng blades na ating gagamitin sa wind turbine upang ma-maximize at mas magandang makuha nating elektrisidad mula dito. Pagdating naman sa wind turbine, tower and blade ratio, makikita natin sa graph ang iba't ibang hugis ng wind turbine at ang bawat angkop nitong kasukatan. Mula sa pinakamaliit na tore na sumusukat sa 25 meters na mayroong rotor diameter na 15 meters at rated capacity na 50 kilowatts. At susunod naman na 40 meter tower height na mayroong 34 meter rotor diameter at 300 kilowatt rated capacity. Susunod naman na sa 60 meter tower height na may rotor diameter na 48 meter at rated capacity na 750 kilowatt. Susunod naman sa 70 meter na tower height na may 60 meter rotor diameter at 1,000 kilowatt rated capacity. At susundan ito ng 80 meter tower height na may 72 meter rotor diameter at 2,000 kilowatt rated capacity. At ang pinakamalaki na tore na sumusuka sa 100 meter
na mayroong 112 rotor diameter at 5,000 kilowatt rated capacity. Ang pinakamalaking tore ay mahihalin tulad sa Washington Monument na sumusukat sa 170 meter. Tumungo naman tayo sa wind turbine ideal location. Saan nga ba maganda magtayo ng wind turbine? Ito ay sa mahangin na lugar tulad ng gawing dagat, sa itaas na mga burol, sa mga bukas na lugar sa kabundukan, at di pa pang lugar na may malakas at madalas ang hangin. May iba namang matatagpuan sa labas ng Pampang. Basta ito ay nagtataglay ng hangin na may bilis na 25 km bawat oras. Advantages and disadvantages of wind turbine. Advantages. Una, ang wind turbine ay gumagamit ng hangin bilang source ng energy. Kaya, yung hangin ay free at hindi kailangan ng fuel. Pangalawa, wala rin itong waste o greenhouse gases kaya mas environment friendly kumpara sa fossil fuels. Pangatlo, kahit may wind turbine, pwede pa rin kung gamitin ng lupa sa ilalim para sa farming or other activities. Pangapat, maganda rin ito para sa mga remote areas dahil nakakapagbibigay ito ng kuryente dahil kahit malayo sa mga power plants. Disadvantage. Ang problema sa wind energy ay hindi stable ang hangin or unpredictable kaya nagbabago ang lakas nito depende sa oras at season. Kaya hindi pa laging may kuryente. Pangalawa, kadalasan ang mga ideal na lugar para sa wind farms ay coastal areas, kung saan mas mahal ang lupa doon. Pangatlo, may pagkakataon din na nakakapekto ang wind turbine sa mga TV signals sa mga kalapit na lugar. So, dito naman tayo sa largest wind farm. Unang-una, ang Gansu Wind Farm sa China. Ito ang isa sa pinakamalaking wind farm sa mundo na may capacity na humigit kumulang 7,965 megawatts at up to 20,000 megawatts pagka tuluyang nagawa. Malaki ang role nito sa pagbigay ng kuryente at sa paggamit ng renewable energy sa China. Pangalawa ay Alta Energy Center in California, USA. May capacity na 1,548 megawatts at posibleng umabot sa 3,000 megawatts pag ito ay natapos. Isa ito sa pinakamalaking wind farm sa US at tumutulong sa California na bawasan ang carbon emission. Pangatlo ay ang Bufandal Wind Farm sa India. Ang wind farm na ito ay may capacity na 1,500 megawatts at nakakatulong ito sa pagsusupply ng kuryente sa Southern India at sa pagdevelop ng clean energy sa bansa. Ang sumunod ay Hornsea Project 1 sa United Kingdom. Isa itong offshore wind farm na may capacity na 1,218 megawatts dahil sa dagat mas malakas ang hangin kaya mas efficient ang power generation nito. So, sumunod tayo sa Mark V. Giden Wind Farm sa Sweden. May kasalukuyang capacity na 1,120 megawatts na may planong umabot sa 4,000 megawatts. Isa rin ito sa pinakamalaking wind energy project sa Europe. So, last is sa India ulit, Jaisalmer Wind Farm. May capacity na ito na umaabot sa 1,064 megawatts. Matatagpuan ito sa disyerto kung saan malakas ang hangin kaya epektibo ito sa pag-produce ng renewable energy. So, ikumpara naman natin ang largest wind farm in the world sa Burgos Wind Farm sa Pilipinas. Ang Gansu Wind Farm sa China ay sobrang laki. May higit sa 3,500 turbines at total capacity na
5,160 megawatts. Kaya isa ito sa pinakamalaking wind farm sa mundo. Samantalang ang Burgos Wind Farm sa Ilocos Norte sa Pilipinas ay may mas maliit. May 50 turbines at 150 megawatts lang ang kayang i-produce nito. Pero ito ang pinakamalaking wind farm sa Southeast Asia. At mas mahal ang Galso project kasi malaki ito at nagkakalaga ito ng $17.5 billion kumpara sa Burgos na napakalaki ng agwat na nagkakahalaga lang ng $450 million. Pareho silang modern at nagpo-produce ng renewable energy. Summary of the operation. Magpo-flow yung hangin, iikot yung blade, iikot yung gearbox, iikot yung generator, and yung generator magpo-produce ng maliit na voltage, then dadaloy sa transformer at i-step up niya ito. Then, pupunta na ito sa mga substation, tapos i-distribute sa mga consumer.